We'll give you money, Miss Faljorina. Hindi lang pera, kundi sasakyan, bahay, alahas, o kahit ano pang magustuhan mo. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Pwede ba yun? Basta magagampanan mo ng maayos ang ipapagawa ko sa'yo. Seryoso nitong wika. Pumalakpak ang kanyang tenga sa narinig. Sino ba ang aayaw sa mga binanggit nito? Kapag nangyari iyon ay napakalaking tulong na noon sa pagpapagamot niya kay Creyos. Hindi niya aakalaing ang lalaki palang pinakaaayaw niyang makita ang makatutulong sa kanya. Hanip din ang lalaking to. Pang sugar daddy lang ang peg. Pero maya-maya pa ay napakunot ang kanyang noo sa telenovela niya na madalas na naririnig ang mga bagay na iyon. Yung tipang tigang na lalaki lang na kaya magbayad sa babae para lang sipingan siya. Dumiretso ang tingin niya sa mga mata nito. Totoo ba ang unang impresyon niya sa lalaki na isa itong manyak? Ano bang kailangan kong gawin? Kunwari ay patamang niyang sagot. Pero sa totoo lang ay kinakabahan siya sa kung anong ipapagawa nito. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito, lalo pat hindi niya ito kaya kilala. Naglabas ang lalaki ng isang itim na folder at binuksan iyon bago inilapag sa kanyang harapan. Isa iyong kontrata. Astig naman, may kontrata agad. I am already... Hay nako, ito pa, isa pa. I'm already married, Miss Faljorina, but my wife is divorcing me. That's why I want her to be jealous. Tapos, be my mistress. Mistress for a show. Sa teleserye po ba? Inosente niyang tanong. Grabe naman yung role na ibinibigay nito. Siguradong magagalit sa kanya ang mga manonood. Oh, Miss Faljorina, you will act as my mistress for real. Walang gatong nitong sagot. Nawindang siya sa kanyang narinig. Akala pa naman niya ay makakatulong ito sa pangangailangan niya at akala niya ay maayos ang takbo ng utak nito. Pero hindi pala. Sino ba ang nasa tamang pag-iisip ang mag-hire ng kabit? Siguro yung mga baliw lang na gaya nito. Porket ba waitress lang siya sa club ay aalokin na siya nito ng ganoong klaseng trabaho? Sira ulo ka talaga no? Kuyom ang kamaong asik niya. Listen first. It's just a show, okay? Show? Or hindi, pareho lang yun. Tingin mo sa akin masamang babae na papatol na lang sa ino-offer mo? Porket babayaran mo ko ng malaki? Wala ka na yata sa tamang pag-iisip mo. Sa'yo na yung mga bagay na inaalok mo. Isaksak mo sa atay mo at wala kang kwentang kausap. Agad siyang tumayo at malalaki ang hakbang na tinungo ang pintuan. Laking pasasalamat lang niya at agad itong bumukas. At isa pa, huwag ka na ulit magkakamaling ipadampot ako. Dahil tatamaan ka talaga sa aking kupal ka. Dagdag pa niya bago naglakad palabas. Nakita pa niya ang mga lalaking dumukot sa kanya kanina. Dahil sa labis-labis na inis at perwisyong dulot ng mga ito, binangga niya sa balikat ang lalaking may hikaw sa kilay at walang lingon likod na nagtungo sa elevator. Habang lulan siya ng elevator ay naiinis niyang pinahid ang luha na naglanda sa kanyang mga pisngi. Alam niyang kailangan niya ng pera pero hindi niya maatim na gawin ang ipinagagawa nito. Nang makalabas siya sa establishment ay siya namang pagtunog ng kanyang mumurahing cellphone. Dahil sa marami siyang gastusin ay tanging lumang keypad lamang ang naa-afford niya pero ayos lang naman sa kanya. Ang importante ay gumagana pa. Hello, Betty? Maria Kaya, si Creyos kasi humihikbing saad ng kabilang linya. Kumabog ng husto ang kanyang dibdib. Anong nangyari sa anak ko, Betty? Inatake na naman siya ng pananakit ng kanyang dibdib. Kailangan ka daw makausap ng doktor tungkol sa kalagayan ni Creyos. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis siyang sumakay ng jeep para pumunta ng ospital. Pagkarating niya doon ay agad siyang kinausap ng doktor. Dahil sa paglala ng kondisyon ng kanyang anak, inilipat na ang schedule ng surgery nito sa mas lalong madaling panahon. Pagkalabas niya ng opisina ay agad niyang pinuntahan
Ang silid ng kanyang anak. Tulog ito kaya naman si Betty na ang kinausap niya. Laking pasasalamat lang niya at lagi itong nandyan sa kanyang tabi. Maging ang asawa nito ay napakamaunawain din. Hindi man siya sinuwerte sa pamilya niya, may mga tapat naman siyang kaibigan na handang dumamay sa kanya. Anong sabi ng doktor, Kaya? Pabulong na tanong ni Betty para maiwasang magising si Creyos. Kailangan niya nang maoperahan bukas na bukas din. Problemado niyang tugon. Naku, paano yan? May pera ka na ba? Naiiling siyang napayuko at itinukod ang mga kamay sa kanyang muka. Betty, pwede bang pakibantayan ulit si Creyos? Pupunta ako sa club at sa bakery para manghiram ng pera. Tsaka baka umuwi ako sa amin para subukang makahingi ng tulong sa mga magulang ko. Tumango naman ito at tinapik siya sa balikat. Gawin mo na ang dapat mong gawin, Kaya. Ako na muna ang bahala kay Creyos. Asahan mong babantayan ko siyang mabuti. Huwag kang mag-alala. Yumakap siya dito bago lumapit kay Creyos. Maingat niyang hinalikan ang noo ng anak. Hintayin mo ko, anak, dahil hahanap lang ng pera si Mama para sa mga pagpapagamot mo. Ilang minuto nang nakatitig sa nakasaradong pinto si Ralphie. Bilib talaga siya kung saan kumuha ng lakas ang babaeng yun at ganoon ito katapang. There is something with her that made him feel so annoyed at hindi niya matukoy kung bakit ganoon na lamang ang nararamdaman niya. But then, on the other hand, her attitude and the way he deals with him was his benefit. Wala siyang dapat plano na sundin ang ipinayo sa kanya ni Zeus, pero ang pagkakataon na ang nagtulak sa kanyang makitang muli ang babae. She was the perfect candidate to play as his mistress. Why? Because he doesn't like her, and she doesn't like him either. Everything will be pure work. No feelings involved, and money will be their only connection. Hindi rin siya mahihirapan pang ipagpag ang babae sa buhay niya kapag nagtagumpay ang plano niya dahil walang namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi gaya ng karamihan na halos maghubad na sa harap niya para lang mapansin. Aside from that, she really amazed him. 2 beses na siya nitong tinanggihan patungkol sa pera, which made him excited to know her backgrounds more. Habang inaayawan siya ng babae, ay mas lalo lang siyang nakakaramdam ng determinasyon na paluruhin ito sa kanyang harapan. He has money, which means he has all the resources to take that snooty woman down on her knees. Just wait and see. Maria Kaya Faliorina. Makikita mo talaga ang hinahanap mo. What's with that smirk? Puna ni Isaac nakakapasok lamang ng opisina niya. Kasunod nito si Damon and Rain na kasama ni Isaac sa paghuli kay Maria Kaya kanina. Kasunod din itong pumasok si Zion na siyang tinawagan niya bago pa man makarating sila Isaac sa opisina niya. What urgent matter are you going to tackle with me? Tanong ni Zion bago umupo sa kanyang harapan. I need you to do something about Marie Kaya Faliorina's workplace. Aniya habang may naglalarong ngiti sa mga labi. Tingnan lang natin kung hindi ito gagapang pabalik sa kanya. You are so engaged with that woman, Ralphie. May chismis ba kami hindi alam? Dati si Grace lang naman ang laging laman ng utak mo. Punanay ay Isaac. Isa-isa niyang tiningnan ang mga kaibigan. May mga nanunuksong ngiti at tingin ang mga ito. It's not what you think it is. Depensa niya sa sarili. Okay. Sabi naman ni Damon, kahit nahalata sa mukha nito na hindi naniniwala sa sinabi niya. So, what do you want me to do with her workplace? Tanong lamang ulit ni Zion. Do something to fire her. No, that's against the labor code, dude. Tutol nito. Come on, man. Fire her. Or buy all of her workplace and ban her whenever she applies. I want her to come to me and accept my offer. Nang pinuntahan ni Kaya ang club ni Ma'am Lani kung saan namamasukan siya. Ang sabi kasi ng kasamahan niya kanina nang tawagan niya ito ay naroon daw ang Gina ngayon dahil may importante itong katransaksyon.
Habang lulan siya ng pampasaherong jeep, ay panay ang kanyang dasal na Sarah ay makahiram siya ng malaking halaga dito. Kahit na pagtrabahuhan pa niya iyon ng walang bayad sa susunod na pagkakataon. Ang importante ay mailigtas si Creyos bukas. Pagkatapos ng 20 minuto, narating na niya ang club. Habang palapit siya sa establishmento ay nagtaka siya kung bakit maraming mga kalalakihan ang mga naroon. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ang kanyang kuryosidad na tumuloy na sa club. "Excuse me, makikiraan po," aniya sa lalaking nakaharang sa kanyang harapan. "Bawal po kayong pumasok," malamig nitong tugon. Kunot noo siyang nag-angat ng tingin. "Bakit po? May problema po ba?" "Ipinagbabawal po ng may-ari na pumasok kayo sa loob." "Kuya, dyan po ako nagtatrabaho, kaya papasukin mo ko. Kailangan kong makausap si Ma'am Lani dahil hihingi ako ng tulong sa kanya." Aniya at pilit na nagsusumiksik, subalit hindi naman siya nagtagumpay dahil sa malaki na ang katawan ng nakaharang at malakas din ito. Tuluyan ni siyang napikon sa inasta ng lalaki. Hindi ngayon ang panahon para makipagbiruan siya sa mga ito. "Ano bang problema mo, ha? Gusto ko lang makausap ang amo ko. Bakit ba ayaw mo akong papasukin?" "Sinabi na ngang bawal kang pumasok dito, di ba? Bago na ang may-ari ng club, kaya umalis ka na." Hilaw siyang natawa. "Pinagloloko mo ba ako, kuya? Ano bang trip mo, ha? Papasukin mo na ako dahil kailangan ko talagang makausap si Ma'am Lani para sa anak ko." Pagsusumamo niya. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ng lalaki kahit na anong pakiusap niya. "Oh, Maria, kaya." Napalingon siya at eksakto namang nakita niya si Jenny, isa sa kasamahan niyang waitress sa club. Nagmamadali siyang lumapit sa babae para waliwalagan sa nangyayari. "Jen, anong nangyari? Bakit ayaw akong papasukin sa club?" "Naku, kaya. May mayamang lalaki ang dumating dito kanina. Binili ang club ni Ma'am Lani sa 10 milyon. Bulalas ni Jenny. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ng babae. Maliit lamang ang club ni Ma'am Lani kaya nakakapagtaka na ang laki ng pagkakabili ng sino man dito. "Paano na tayo nito?" Nalulungkot niyang tanong. "Ayos naman kami, kaya. Patuloy pa rin ang operasyon sa club pati ang trabaho namin maliban lang sa'yo." Anito na ikinagulat niya. "Ha? Paano ako lang nasisante? Galit ba si Ma'am Lani sa akin? Wala naman akong nagawang mali, ah." Naiiyak niyang reklamo. "Walang galit sa'yo si Ma'am Lani. Sa katunayan ikaw nga ang paborito niya at nakiusap din siya sa bumili. Nakasali ka sa makakabalik. Pero tumanggi ang lalaki at binantaan si Ma'am na tatanggalin kami lahat. Hindi rin naman siya makakontra kasi sangkot si Ma'am sa tax evasion. Dedemanda daw siya kapag hindi niya binenta ang club at susuway sa gusto ng buyer." Nanlulumo na siya ng tuluyan. Paano na siya ngayong nasisante na lang siya bigla? Puno ng awa ang mga mata ni Jenny na nakatingin sa kanya. Pinalis niya ang tumulong luha sa kanyang pisngi at pilit nang ngumiti sa babae. "Sige, Jen, aalis na lang ako at pupunta pa ako sa bakery." Paalam niya sa babae. "Mag-iingat ka, kaya. At pasensya na talaga kung wala kaming magawa para sa'yo. May sakit pa naman si Creyos ngayon." Malungkot nitong turan. "Naiintindihan ko, Jenny. Lahat naman tayo nangangailangan sa panahon ngayon. Sige, salamat." Nagtaka siya nang kunin ni Jenny ang kanyang kamay pagkatapos ay may inilagay sa kanyang palad. "Alam kong maliit lang na halaga ang 500, pero pwede mong magamit yan pamasahe at pagkain." "Maraming salamat, Jen." Matapos magpaalam sa kaibigan ay muli siyang sumakay ng jeep patungong bake shop. Malayo pa lang siya ay kinakabahan na siya pero napawi ang lahat ng iyon nang makita niyang normal naman ang paligid. Pagkababa na niyang jeep ay agad siyang nagtungo sa bake shop para kausapin si Sir Kyle. Nag-angat na ng tingin si Ana sa kanya mula sa inaayos nitong mga loaf bread. Kita niyang ilang beses pang napalunok ang babae at saka alanganing ngumiti. "Nandito ka na pala, kaya." Tumango siya. "Si Sir Kyle ba nandyan?"
Tanaw niya mula sa labas na bumukas ang pintuan ng opisina ni Sir Kyle at naglakad ito patungo sa kinaroroonan niya. "Have a seat, Kaya. May sasabihin ako sa'yo." Anito bago siya nilagpasan at naglakad patungo sa isang sulok ng bake shop. Nilingon niya si Ana pero yumuko lamang ito at umalis. Kaya naman pinuntahan lang siya ni Sir Kyle na naghihintay sa kanya. Nang makaupo siya ay tensyonado siyang napatingin sa kanyang amo. "Ano po bang sasabihin niyo sa akin, sir?" "You are fired from my bake shop, Kaya." Anito na halos ikalaglag ng kanyang panga. "Po? Bakit naman po?" Hindi niya lubos akalain na mamalasin siya buong araw. Mula sa club, pati ba naman sa pinagtatrabahuhan niyang bake shop ay ganoon rin? "Sa tingin mo ba ipagbibigyan kita sa ginawa mong pagsampal sa akin kahapon?" Sarkastiko nitong tanong. Ilang beses siyang napalunok. Kung ito ang dahilan ng pagkakatanggal niya, bakit hindi nito sinabi agad kahapon? Bakit ngayon lang? Nagdesisyon gayong pwede naman siya nitong sisantihin ng diretsyo. "Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po ako na isa pang pagkakataon. Kailangan na kailangan ko po talaga ng pera ngayon. Parang awa niyo na po." Pagsusumamo pa niya. Muhit ang isang mapaglarong ngisi sa labi nito. "You are too bold for a poor person, Kaya." Kaya yan ang naging resulta. Hindi kita mapapagbigyan sa hiling mo ngayon. But then, my offer to you from yesterday was still open. Kailangan mo ng pera, di ba? This is your chance. Hindi siya agad nakasagot. Kaya ba niyang ibenta ang kanyang katawan para sa pera? Pero kung hindi niya gagawin ang bagay na yun, paano na si Creyos gayong wala na siyang trabaho? "I can see that you are hesitating. Pero huwag kang mag-alala." Anito sa kamarahang pinisilang kanyang kamay. Hindi maiwasang manindig ang kanyang balahibo sa ginawa nito. "I can wait for your answer. At kung nakapagdesisyon ka na, you know how to call me." Pagkatapos nito ay agad nang tumayo ang lalaki at iniwan siya sa mesang kinaroroonan nila. Wala sa sarili siyang naglakad palabas ng bake shop at naupo sa gilid ng kalsada. Mainit ang sikat ng araw. Ngayon niya lang din naalala na hindi pa pala siya kumakain ngayong araw. Frustrated silang napahilamos ng muka. Isa na lang ang natatanging pag-asa niya. Yun ay ang umuwi ng Baguio sa lugar ng mga magulang niya. Dahil ilang oras ang gugugulin niya bago makarating doon, ay naisip niyang daanan muna si Creyos at tingnan ang lagay ng anak para kahit papaano ay mapanatag ang loob niya sa biyahe. Tulog ang kanyang anak nang pumasok siya sa silid nito. Lumabas muna si Betty sandali para kumain, kaya't silang dalawa lamang ang naiwan sa loob. Sobrang bigat ng kanyang dibdib ng mga oras na iyon dahil sa mga nangyari. Marahan niyang hinaplos ang mabutlang pisngi ni Creyos. Umungol ang kanyang anak kaya naging alerto siya dahil baka sakaling magigising ito at makakaramdam ng pananakit ng dibdib. "Papa?" Parang tinusok ng milyon-milyong karayom ang puso niya sa narinig. Hindi magtatagal ay lalaki si Creyos at magtatanong ito kung sino ang tatay niya. Paano niya kaya sasabihin sa anak na bunga ito ng panggagahasa sa kanya? Sigurado siyang hindi magiging maganda iyon sa pandinig ng bata. "I'm sorry anak, kung hindi natin kasama ang papa mo." Humihikbi niyang bulong habang walang patid sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Itinago niya sa lahat maliban sa kanyang pamilya ang nangyari sa kanya. Maging kay Betty ay hindi niya ito sinabi. Hinayaan niyang isipin ng lahat na nabuntis siya sa murang edad at iniwanan sila ng tatay ng anak niya. Hindi siya papayag na darating ang araw na magiging katatawanan ng kanyang anak. Ibabaon niya hanggang sa hukay ang nangyari sa kanya hanggat maaari. Ibabaon niya ito. "Mama, iyak ka po?" Natigilan si Kaya nang maramdaman niya ang mumunting palad ni Creyos na pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Kahit napilit ay sinusubukan niyang ngumiti upang ipakita sa anak na ayos lamang siya. Kinuha niya ang kamay nito
at mariing hinalikan para ipadama ang labis niyang pagmamahal sa anak. Sabi po ng doktor, sick daw po ako pero nag-promise ako sa kanya na gagaling ako para hindi ka nasad. Mas lalo lamang lumakas ang hagulhol niya sa narinig. Napakatalino talaga ng baby boy niya. Talaga? Promise mo kay mama magiging strong ka ha? Kasi magiging sad si mama kapag hindi agad gagaling si little bossing ko. Promise po, gagaling ako. Basta ibili mo po ako ng maraming Chicken Joy pag okay na ako. Hilam sa luha ang kanyang mukhang tumango sa hiling ng anak. Kahit araw-araw pa kitang ibili ng Chicken Joy, ayos lang, basta gagaling ka lang anak. Saad niya habang hinahaplos ang noo nito. Humikab si Creyos kaya inayos niya ang kumot ng anak. Sleepy ka pa rin ba? Malumanay niyang tanong. Tumango si Creyos at unti-unting ipinikit ang mga mata. I love you mama, bulong nito sa gitna ng antok. Napangiti siya at hinalikan ng noo bago tuluyang lumabas ng silid. Ilang minuto nang nakatitig si Kaya sa gate ng dati niyang bahay. 7:00 na ng gabi nang makarating siya sa Baguio mula Metro Manila. Abot langit ang kanyang kaba habang nagdadalawang isip na pindutin ang doorbell ng bahay. Paano nga ba kung galit pa rin sa kanya ang mga magulang niya? Balita niya din ay natalo sa eleksyon ng kanyang ama noong umalis siya sa poder nila. Pero hindi niya alam ang dahilan. Hindi na rin siya nag-usisa pa. Ang importante sa kanya, buhay at maayos na kalagayan ng mga ito. Sapat na sa kanya iyon. Hugot siya ng malalim na hininga at nilakasan ang kanyang loob. Nanginginig ang kanyang kamay na pumindot ng doorbell. Hindi nagtagal ay bumukas ang gate at sumilip ang isang pamilyar na muka. Si Nanay Minda. Nanlaki ang mga mata nito nang mapagsino siya. Maria Kaya? Bulalas ng matanda at nilakihan ang pagkakabukas ng gate. Agad siyang yumakap sa dating kasambahay. Noon pa mang maliit siya, ito na ang namataan niyang nag-alaga sa kanya dahil halos wala namang panahon ang Mama Avenida niya para asikasuhin siya. Mas tutok ito kay Ate Veronica at Ate Jewel niya. Ang kanyang Papa Manolo naman ay laging abala sa munisipyo. Kamusta ka na iha? Naku, ang laki-laki mo na at ang ganda mo pa. Naluluhang papuri nito at hinagod siya ng tingin. Ayos naman po ako, Nay. Kayo, kumusta po? Ayos din ako, iha. Mabuti naman at napadalaw ka dito. Miss na kita, alaga ko. Napangiti siya sa mainit na pagtanggap ng Nanay Minda niya. Ang magulang niya. Sabi kaya sila na makita siya ulit? Nay, nandito po ba si Papa Manolo? Nakita niyang natigilan ang matanda sa kanyang tanong. Isang pilit na ngiti ang kumawala sa labi ng matanda. Wala ang papa mo eh. Pero nandito si Ma'am Avenida. Alangan nitong sagot. Dahil sa refleksyon ni Minda ay kinabahan siya sa susunod na mangyayari. Pakiramdam niya ay hindi magiging maganda ang kalalabasan ng pagpunta niya. Pero iwinaksin niya ito sa kanyang isipan. Matagal na panahon na iyon. Siguro naman ay nagkaroon na ng lugar sa puso ng mga ito na patawarin siya kahit hindi naman nito sinasadya ang mga nangyari. Sina Ate Veronica at Jewel po, kumusta? Nandito po ba din sila? May trabaho ang mga yun kaya mamaya pa ang uwi. Tumango naman siya at subilip sa loob ng bakuran. Namiss niya tuloy ang dati niyang buhay. Kahit pa man hindi naging ganun kasaya ang kabataan niya, ay naaalala niya pa ang lahat. Pumasok ka na muna, iha. Tumango siya at sumunod sa matanda papasok ng bahay. Halos walang nagbago sa buong kabahayan sa nakalipas na 6 na taon. Pakiramdam niya ay pinaluma ng panahon ang mga kagamitan sa loob. Maupo ka na lang muna. Sasabihin ko kay Ma'am Avenida na nandito ka. Paalam ng matanda. Sige po, Nay Minda. Sandali pa siyang tiningnan ni Nanay Minda bago tumalikod at umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Tumingin-tingin siya sa mga larawan at nadismaya na wala man lang ni isang picture niya ang nandoon. Tuluyan na kaya siyang itinakwil ng mga magulang niya?
Nakakalungkot isipin na parang hindi siya nag-e-exist sa pamilya niya. Tunog ng takong ang nagpabaling sa kanya at agad siyang napatayo nang makita ang kanyang ina sa taas ng hagdanan. Maganda at sopistigada pa rin ito kung titingnan mo. Kahit na nagkakaedad na ay hindi pa rin iyon halata. Ngumiti siya pero unti-unting napawi dahil sa lamig ng tingin nito sa kanya na para bang ayaw siya nitong makita. Hindi siya kumurap habang pinapanood na bumaba ng hagdanan ng kanyang ina. Hindi man ganun kainit ang pagtrato nito sa kanya mula pa noon, ay miss na niya ito. "Ma," mahinang sambit niya at agad na sinukod ng yakap ang kanyang inang Avenida. Natigilan siya ng ilang segundo, subalit na natili lang itong nakatayo at hindi gumaganti ng yakap. Dahan-dahan siyang kumalas at nahihiyang umatras. Siguro ay hindi pa handa ang mama niya na makita siya. May luha man sa mga mata ay pilit siyang ngumiti. "Kamusta po kayo, ma?" "Bakit ka nandito?" Walang emosyon itong tanong. Pinanlamigan siya at hindi maapuhap ang kanyang sasabihin. Kani-kanina lang ay nasa ulo na niya kung anong sasabihin kapag nagkita na sila. Pero ngayon ay tila parang naumid ang kanyang dila. "Pagkatapos ng gulong dala mo, may gana ka pang magpakita dito? Bakit kaya? Hindi pa ba sapat ang kahiyang dinulot mo kay Manolo?" Nanlilisik ang mga mata nitong sabi sa kanya. "Ma, hindi ko naman po sinasadyang nagkaganon ang pangyayari." Naiiyak niyang tugon. "Alin ang hindi mo sinasadya? Ang magpabuntis at lumande?" Galit itong lumapit sa kanya at mahigpit siyang hinawakan sa balikat. "Nang dahil sa'yo, natalo si Manolo sa eleksyon. Nang dahil din sa'yo, nagkanda letse-letse ang buhay namin. Isa kang malas. Sana hindi ka na lang ipinanganak." Itinulak siya nito dahilan para mapaupo siya sa sopa. "Ma, ginahasa nga po ako. Hindi ko po sinasadya ang nangyari. Bakit ba ayaw ninyong maniwala sa akin? At anong gusto mong palabasin? Na nagsisinungaling si Veronica?" "Totoo po ang sinasabi ko, ma. Kahit ngayon lang paniwalaan nyo naman ako. Ang unfair nyo naman. Bakit lagi na lang sila ate ang tama sa paningin mo? Paano naman ako? Anak nyo rin naman ako ah." Humahagulhol niyang sumbat. Ayaw man niyang sabihin iyon ay hindi na niya napigilan ang sarili, dala ng kanyang emosyon. Sumigaw sa Avenida at sinunda ng isang malakas na sampal. Tumabingi ang kanyang muka sa lakas ng pagkakasampal nito sa kanya. Puno ng hinanakit niyang nilingon ang kanyang ina. Totoo nga, hindi pa rin nababawasan ang puot sa mga mata nito. Bagkus ay parang mas nadagdagan pa. "Wala kang karapatang sumbatan ako, kaya? Unfair? You're talking about unfair? Your existence is the definition of unfair. Dahil bunga ka ng kataksilan ng asawa ko." Natigilan siya sa katagang lumabas sa bibig ni Avenida. Ilang beses siyang napalunok bago niya nahanap ang tinig upang magsalita. "Ano pong sabi niyo? Hindi kita anak. You are a product of a home wrecker. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit nabuntis ka sa mura mong edad. Dahil mana ka sa manay mo. Hindi ko alam kung ano bang nakita ng asawa ko sa nanay mo at ginawa niya yun sa akin." Lumingon siya sa gawin ni Nanay Minda para magbabaka sakaling walang katotohanan ng sinasabi nito. Nabunga lang iyon ng galit ni Avenida sa kanya, pero base sa naging reaksyon nito ay hindi nagbibiro ang kanyang ina. Nilapitan siya ni Avenida at hinila ang buhok, pero para siyang nabingi at namanhid sa nalaman. All through these years ay hindi niya pala totoong nanay ang kinikilala niya. Wala pala siyang karapatang manumbat, magtampo o magalit, dahil hindi naman pala siya tunay na anak. Kaya pala ayaw sa kanya ng mga ate niya. Kaya pala baliwala sa ama niya noon, kahit gaano pa siya kagaling sa eskwelahan. Kaya pala malamig ang turing sa kanya ni Avenida. This explains every little thing she noticed before. Pero bakit hindi nila sinabi? Dapat una pa lang alam niya na.
para natuto siyang lumugar sa dapat niyang kalagyan. Bakit hinayaan nilang mabuhay siya sa kasinungalingan? Bumalik siya sa wisyo nang tumama ang kanyang likod sa balustre ng hagdanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para tiisin ang kirot sa kanyang likod. Ikaw at ang nanay mo ang dahilan kaya hindi ko nasilayang buhay ang anak ko. Dahil sa inyong dalawa, nawala ang bunso ko. Umiiyak nitong sisi sa kanya. Hindi na niya nagawang sumagot dahil labis din siyang nasaktan sa nalaman. Hindi niya lubos maisip kung anong nararamdaman ni Avenida tuwing nakikita siya. Kung hindi lumandi ang nanay mo, hindi sana ako magkakaproblema. Ang nanay mo ang dahilan, kaya ako nakunan. Bakit hindi na lang ikaw namatay? Sana, ikaw na lang ang namatay. Bakit? Bakit ang anak ko pa? Mas lalo siyang nawindang sa narinig. Siya at ang tunay niyang ina ang dahilan kung bakit nawala ang totoong anak nito. Paano naatim ng nanay niya ang makiapid sa lalaking may asawa na? Tiniis ko ang lahat kaya para hindi mapahiya ang pamilya ko dahil ang walang kwenta mong ina, iniwanan ka na lang basta sa amin. Bawat araw na nakikita kita, naaalala ko lahat-lahat. Pero dahil sa pakiusap ni Manolo ay sinubukan kong mamuhay ng normal na kasama ka. Alam mo ba kung gaano ako kasaya nung umalis ka? Abot hanggang langit. Kaya pwede ba, kung may konti ka pang hiya sa sarili mo at sa katawan, umalis ka sa pamamahay ko at wag na wag ka nang babalik. Umalis si Avenida sa harap niya at umakyat pabalik sa ikalawang palapag. Nanatili siya sa may hagdanan at nanghihinang napaupo. Naririnig pa niya ang mahihinang hikbi ni Nanay Minda sa isang tabi at maya-maya pa'y lumapit ito sa kanya. Pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Hindi alam ni Kaya kung ilang minuto siyang nanatiling nakaupo habang umiiyak. Matapos mahimasmasan ay dahan-dahan siyang tumayo. Pasensya ka na, Kaya. Naiiyak na sambit ni Nanay Minda. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at pinahid ang kanyang mga luha. Ayos lang po, Nay. Ako po ang dapat humingi ng despensa sa nangyari. Nahihiya niyang wika. Isang beses pa niyang sinulyapan ang silid na pinasukan ni Avenida. Balang araw ay babalik ulit siya para humingi ng tawad sa kinilala niyang ina. Kung hindi man iyon nagawa ng nanay niya, siya na mismo ang gagawa at lalayo sa mga ito para hindi na siya makakasakit at makakagulo pa.